Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. May mga pamilyang taon nang nangungupahan, palipat-lipat ng tirahan, laging may pangamba na baka sila ay may mapaalis sa kanilang tinitirahan. May iba naman, siksikan na lang sa maliit na kwarto, nagtitiis para lang may masilungan. Kaya naman, nagsusumikap ang pamahalaan na palawakin ang ating programa, pabilisin ang mga proseso at palalimin ang suporta sa sektor ng pabahay. Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na ang gintong pabahay para sa mga Pilipino. Ito ba ang walang nagagawa? Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na gintong pabahay, 50,000 na bahay para sa Pilipino. At ang tanong, wala daw siyang ginagawa? Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Ang mga hamon na ito ang patuloy na tinutugunan ng DSUD. Paiigtingin ng pamahalaan ang paghahatid ng disente at abot-kayang tahanan sa mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., batid niya ang pangangailangan ng maraming mamamayan para sa maayos na pabahay. Kanina, binisita ni PBBM ang precast facilities ng isang pribadong kumpanya sa Taytay, Rizal. Ang precast technology ay isang paraan ng konstruksyon kung saan ang bahagi ng mga bahay tulad ng pader, poste, beam o slab ay ginagawa muna dito sa factory. Ang pagbisita natin sa precast plant na ito ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng mga tahanan sa ating bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. Sa ngayon, nasa 423,430 na pabahay ang naitayo at napunduhan ng pamahalaan mula noong July 2022 sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Target rin ng Marcos Admin na makapagtayo ng 1.13 million housing units pagsapit ng taon 2028. Akala mo ba walang nangyayari? Marami ang nagsabi, puro pangako lang daw. Pero teka, bakit parang may kakaibang ingay ngayon? Isang ingay na hindi chismis, isang ingay na ginto ang hatid. Hintayin mong marinig ito. Baka isa ka sa mabibiyayaan. Ang bawat Pilipino nangangarap ng sariling tahanan. Pero ang tanong, kailan pa? May mga plano, may mga pangarap, pero madalas hanggang drawing lang. Kaya nang marinig ang balitang ito, tila napataas ang kilay ng ilan. Talaga ba? Totoo na ito. Hindi ito drawing. Ito ay plano na may pirma, may lupa, may bahay. Pero hindi lang basta plano, hindi lang basta pangako. Ito ay 50,000 housing units. Yes, 50,000 tahanan. Hindi lang sa papel, kundi sa mga probinsya kung saan ito higit na kailangan. Cavite, Pampanga, Bulacan, at Laguna. Sa mga lugar kung saan umaasa ang maraming pamilyang Pilipino. Pero sino nga ba ang may pakana nito? Hindi artista, hindi influencer, kundi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga kumpanyang nangako ay ang Raymulan Lands Incorporated, Fiesta Communities Incorporated at 8990 Deca Homes na pawang magsasagawa ng horizontal socialized housing. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, patunay ito na nasa tamang direksyon ang programa. Pinapalaki na rin anya ang saklaw nito at pinadadali ang serbisyo gamit ang digital platforms. Naglabas na ng kautusan ng kalihim para sa mas mabilis na pagresolba sa mga reklamo ng home buyers laban sa mga developer. At sa ilalim ng kanyang administrasyon, kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, umarangkada na ang recalibrated 4PH program, pambansang pabahay para sa Pilipino. E paano naman yan? Baka puro media lang yan. Valid ang tanong, pero may sagot. Raymulan Lands Incorporated nag-commit ng 35,656 units at 8990/Deca Homes 9,498 units naman at sa Fiesta Communities Incorporated 6,387 units. Mga actual developers ito na may kasaysayan ng pagtatayo, hindi drawing lang. Nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Sa katunayan, dito mismo sa ating pakikipagtulungan sa Megawide, inaasahan nating makapagpatayo sila ng mahigit 7,000 housing units sa loob lamang ng 2 taon o mas mabilis pa. Patuloy nating isinusulong ang ating zero corruption policy. Naniniwala po tayo na ang tiwala ng taong bayan ay pundasyon ng matagumpay
tunay na pamamahala. Pero bakit ngayon lang ito nababalita ng ganito kalinaw? Simple, dahil ginagawang tahimik pero totoo. Hindi na ito pang eleksyon, hindi na ito pang hashtag lang. Ito ay para sa sambayan ng Pilipino na matagal na naghihintay pero ngayon ay muling umaasa. Akala mo ba walang silbi ang gobyerno? Akala mo ba natutulog lang sa pansitan si Pangulong Bongbong Marcos? Iba pala kapag ginawa na, hindi lang sinabi. Iba pala kapag pinangatawan na. Iba pala kapag hindi lang puro press release, kundi may konkretong resulta. Pero teka, may mas malalim pa dito. Ang tanong ngayon, ikaw ba, handa ka na bang lumipat? Handa ka na bang makitang hindi lang sa Manila umiikot ang proyekto? Handa ka na bang maniwala ulit? Kaya't hanggat may mga Pilipinong nagnanais ng sariling tahanan, hindi po titigil ang pamahalaan sa aming pagkilos. Walang hihinto sa trabaho. Hindi titigil ang pamahalaan na mabigyan ng disenteng tirahan ng bawat pamilyang Pilipino. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ng kauna-unahang National Housing Expo. Dito makikita ang mga alok na pabahay ng mga developer at housing government agencies. Ayon kay PBBM, patuloy nilang pinalalawak ang programa ng pabahay tulad na lamang ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Sa ilalim ng Expanded 4PH, mas maraming abot kamay na housing units, kabilang na ang house and lots, condo units at Pag-ibig acquired assets na may pataw na 3% subsidized interest rate. Kasi habang nag-aalangan pa, may libu-libong pamilya na nag-aabang, may mga pundasyon ng sinusukat, may mga pader ng itinatayo. Oo, may mga issue, may kakulangan pa rin, pero hindi may ikakaila, may ginagawa na. Hindi lang plano, may aksyon na. Hindi lang drawing, may development. Therefore, bago tayo magsabing walang magagawa, mas mainam sigurong sumilip muna sa ginagawa dahil baka ang hinahanap mong pag-asa, itinatayo na pala ngayon sa ilalim ng araw, sa gitna ng lupa, isa-isa, tahanan, pangarap na unti-unting nagiging totoo. Grabe Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na talaga ang gintong pabahay. Ito ba ang sinasabi nilang walang nagagawa? Aabot sa mahigit 250,000 housing units ang ipinangako ng mga developer sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD na maipapatayo hanggang taon 2028. Inaasahan ng pamahalaan na nasa 730,000 pang pamilya ang magkakaroon ng sariling tahanan bago matapos ang kanyang termino. Tiniyak naman ng Pag-ibig Fund na may sapat silang pondo para masuportahan ang murang pabahay sa ilalim ng Expanded 4PH. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. 1:14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sana'y sinabi ko na sa inyo, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Hindi lang pabahay mula sa gobyerno ang magandang balita ngayon, kaibigan. May mas dakila pang tahanan ang inihahanda ng ating Panginoon Hesus, isang tahanang walang hanggan. Habang tayo ay natutuwa sa mga programang tulad ng 4PH na nagbibigay ng konkretong pag-asa sa mga Pilipino, ipinapaalala sa atin ng 1:14 verse 2 na si Jesus mismo ang tunay na tagapagtayo, hindi lamang ng bahay kundi ng ating kinabukasan. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino sumasampalataya sa Kanya ay hindi lang magkakaroon ng tahanan dito sa lupa, kundi na walang hanggang tahanan sa langit. Kaya habang sinusuportahan natin ang mga proyekto para sa pabahay ng sambayanan, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang imbitasyon, ang manahan sa ating Panginoong Kristo at hayaang siya ang maging pundasyon ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-aalay mo ng tahanan, hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit. Ikaw ang aming pag-asa, ang aming matibay na pundasyon. Tulungan niyo po kaming ipagkatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at manahan sa iyong pag-ibig magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at iligtas niyo po kami sa inyo pong pagdating sa pangalawang pagkakataon at puspusin niyo po kami ng inyong pong banal na Espiritu at pakalinisin po nawa kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samothiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF.
At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.